Ah, hindi. So ngayon, ganito. Para mas exotic. Nasunog ang mukha ko. Pero masabi niya, kaya bang gawin? Nasunog mukha ko. Kung may nag-first aid sa akin, sunog mukha ko. So binuwasan tubig. Turuan mo mag-snorkel breathe. Pag sa mukha, kailangan naka-high back rest. Snorkel breathing, yung ano, no? Parinig siya magkaroon ng malunod by immersion. Dalawang klaseng drowning. Drowning by submersion, nasa ilalim ng tubig. Saka drowning by immersion. Wala ka sa ilalim ng tubig, pero binubuhusan ka ng tubig, mapasok yung tubig doon, pwede ka mag-arrest. Respiratory arrest. So, snorkel breathe. Habang binubuhusan, to cool down, no? Cool down. Buhos. Pag nabuhos na, may second degree, no? Buhos na. Lagyan ng honey. Tuluan mo ng honey. Huwag dinan kasi masakit yon. So, huwag paputukin. Kung may blister, huwag paputukin. Honey lang. Yan mong tumagaktak yung honey dyan. So, ang purpose ng honey is to create a film over the injured portion. Injured portion, the film, para hindi mag-evaporate yung tubig. Pag nag-evaporate yung tubig, secondary hazard yun. Other than sa burn, kasi breach na yung skin. Pag napuno na ng honey, huwag lagyan ng tela. Ang nilalagay natin, kung may available ka na tawag nito, cling wrap. Cling wrap. Yan, cling wrap. So, cling wrap. Dahil may ilong, bawal, ano. So, ang pasyente, papikitin. Pero for the sake na nag-lecture ako, para nakikita ko kayo, hindi ako pipikit. So, meron ng honey, ha. So, lagyan ko ng cling wrap, yung ilong ko bakante. Para makahinga naman ako. Or else, pinatay nyo na. Yan. Okay? Pagdating dito, i-X mo. X. Nakalabas ang ilong ko. Tapos, ang bibig, kailangan nakabuka. Ayan. So, kunwari, natakpan na lahat. Tapo na. Buksan ang bibig. Okay? So, dalawa na ang tagusan na hinga. Ilong, yan ang bukas. Oh. Bibig. So, yung fluid, natakpan ng honey, na proteksyonan pa sa mga elements, hindi nag-evaporate ang tubig. So, the same thing gagawin mo kung ito yung burn, kailangan ng plastic nandyan para walang malusutan ang evaporation ng tubig. Para ang cell, ma-preserve natin. May cellular preservation. Pagdating sa hospital, pinuputo lang yan eh. Pinuputo lang siya sa likod. No? Tapos, pag tinanggal na to, hindi nawala yung granulation. Di ba? Pag merong sugat ka, may granulation. Naglagay ka ng tela, may granulation. Pag tanggal mo sa tela, tanggal din yung granulation. Sira lahat ang injury. So yung yung tissue preservation, mas hindi maganda kapag tela kesa naka-cling wrap. Tandaan niyo yan. Okay. Ngayon, let's go into impaled object. Kasi yun yung mga medyo hindi sanay ang tao mag-manage sa impaled object. So, ito ang tama. Tapean ko lang ha. So, kunwari may naka-impale na object, tapos lalagyan ko ng tape. Kunwari ito, so lagyan ko ng tape, impaled object, nakatusok ko, nakita niyo yung tusok ka, so, i-tape ko lang siya. Ang impaled object, pwedeng sa limbs, dito, pwedeng dito sa body. Pag dito sa body, sumasayaw yan kasi hollow ang loob eh. Sumasayaw. So iba yung way of looking at it or stabilizing it. Ayan. Sa patakaran ng first aid, bawal
bawal tanggalin. Kailan lang natin tatanggalin yan? Number 1, tinatanggal lang yan kapag masyadong mababaw lang ang tusok. Siyempre, mababaw lang, kita mo tututumba, ay wag mo nang tanggalin mo na. Tusok lang, mababaw na, natumba. So, paano natin ginagawa to? Ang tawag nito is barrel. Barrel type. Paano ang barrel type? Ganun, no? Kuha ka ng isang material, yan, plus another material, inipit mo. Pag ipit niyan, pwede duct tape or pwede mo siyang bandage. Pero huwag padiin kasi pag diniin mo rin tong object. Kailangan ganun lang. So, mababaw tapos i-X mo lang siya. Okay? So, yan, barrel type. Meron ding tinatawag na encasing type. Ini-encase mo. Kunwari ito, encase ko siya, tapos pwedeng i-overhead ko para hindi magalaw. Yan, encasing yan, butas, encasing. Okay, so, meron namang tinatawag na horseshoe approach. Ang horseshoe, gusto ko siyang stabilize, horseshoe, ganito. Hinawakan ko dito, instead nag-create ako ng donut, hindi ko dinonut, nag-letter U lang ako. No, paano mag-letter U? Sige, ito yung letter U. Hawak dyan, ikot dito, hawak, balik ulit. Yan yung tinatawag na horseshoe. Yan, horseshoe approach. Okay. So, na-stabilize na yung ilalim, yung plate, o kita mo yung stabilize na. Then you can ipins mo papunta sa gitna, pwede mo ulit i-duct tape. So, si duct tape, dito naman, kung kanina, ang sabi ko, the greatest invention of man is the defibrillator. Ngayon naman, ang ibibida ko is the duct tape. One of the greatest inventions of man. Kuha ko ng duct tape. Ayan. So, pwede ko siyang i-duct tape. X. And then, kailangan habaan nyo pa. X. X na siya. X na dito. Gagawin mo rin yung X dito sa kabila. Gawin mo X dyan. And then X dito. Okay? Ganyan. Okay. So, secured na yan. Pwede kay true and true yan. Gawin mo rin sa kabila. So, ayan o. So, secure. Then, immobilize to. Immobilize mo tong limb. Itali mo sa kabilang limb. Bakit? Kasi pag ipamove mo to, baka tumama to sa artery, ma-severe yung artery, magkilo sa ilalim. So, although ang artery nandito sa bandang medial side. That's it, no? Huwag mo siyang ipakilos. So, bibitbitin natin yung pasyente, i-carry natin siya. Pagdating sa hospital, ini-x-ray yan, pag makita, tapos mga surgeon, bigyan ng swero, ipanamb yan. Usually, kinukuha lang to, tinatawag na pincing the base of the altar. O, yan dyan sa medicine. Pinipins lang yan, release na to, release, pins, tapos bunot lang siya. Ganyan lang yung pag-maneuver doon. And then, kung may nasibir na whatever it is, or kung nasibir na organ, saka natin na kung dito sa tiyan, ganon, kung may nasibir na organ, saka inoperahan. Pero usually, pag may sibir na organ, inoperahan na, hindi na siya binubunot. Inooperahan lang, galing doon sa organ, saka natin binubunot para ma-repair yung organ. Pero naka-open. Naka-explorative laparotomy tayo. Pero sa first aid lang, i-stabilize natin. Dito, kasi pag malalim, hindi naman na-involve ang puso, stabilize lang din. Okay? Ganyan lang. Kahit saan, stabilize mo lang siya. So that's for the impaled object. Ano pa bang snake bite? Pag meron kang snake bite, all you have to do is just bandage all over. Hindi po uso yung sip-sip. Although meron akong Sawyer kit, no, na sinisip-sip.
Pero ang pinakamaganda, binabandage natin lahat. So, pati yung ito, bandage. No? Sige, dito na lang ako banda yung nakikita nyo. So, kunwari, nakabandage na yung ibaba. No? Dire-diretso lang. Ulang yan. Bandage lang. Pag naubos na, tatali sa dulo, bandage ulit. Buo. Buo. Tapos, buong limb, no? Tapos, itatali natin siya dito sa kabilang limb. So, magtatali lang ako ng isa. Tali lang. Square knot. Tali din dito sa kabila. Tali na. The purpose of which, huwag natin ipamove, tapos nakababa lang yan. Kasi pag i-allow natin mag-move yung muscle, nag-contract yung muscle, ang venom ng snake ay bumabiyahe sa lymphatic vessel. Hindi siya bumabiyahe sa vessel, sa blood vessel. Kaya yung mga sip-sip ninyo, hindi totoo yon. Dati luma na yun. So out na siya. So hindi po pwedeng sipsipin ang venom kasi hindi mo pwedeng masipsip ang lymphatic vessel. Ang gawin lang natin, hindi kailangan mag-move ang muscle para hindi aakyat ang venom sa contraction ng muscle. Naintindihan nyo? So ang isang ebidensya dito, may nakagat po doon sa dulo ng Samar, bandang Allen. Ang layo ng biyahe, it takes 6 hours. 6 hours bago nakarating sa Eastern Visayas. Buhay ang tao. Ang ginawa lang niya, sinunod lang niya yung tinuro ko na ganito. Ginawa nila. Nabuhay siya, nabigyan siya ng antivenin doon sa Tacloban. 6 hours na biyahe. Therefore, kayang mag-hold ng 6 hours ang immobilization. Okay? So, ganyan lang. Sa ahas na particular. Kasi karamihang kagat ng ahas ay nasa kamay. So, ibaba mo rin yung kamay, i-bandage sa buong kamay. Akala nyo, sa paa, according to statistics, mas marami nakagat sa kamay. Kasi nga, yan yung nag-uusisa-usisa yung kamay. Kesa sa nakagat sa dito sa paa or sa ankle o ditong lower leg. No? Pero huwag kayong mag-alala sa ahas. Wala, bira na nakakagat ng ahas. Kasi nauubos na ang ahas. Dahil nauubos na ang gubat. Oh, so kayo matakot sa ahas. Tapos yung ibang ahas, natuto na magsalita. Galing na nga magsalita. Sa paggagaling ng salita, naboto. Biro lang. So, yan, no? Because we destroy nature. Naubos na lahat, no? Sa circle of life. Totoo yan, naubos na. Kasi sa circle of life, kung pinatay natin yung pagkain ng ahas, halimbawa, yung mga dagang bundok, bukid, nakakain ba kayo ng dagang bukid? Kasi ako, nung maliit pa ako, nagka-hunting kami ng tatay ko, yung daga sa bukid. Oh. Siyempre, puro na tayo subdivision, tapos puro napo-convert na ang sakahan. Nawala na yung dagang bukid. Ang dagang bukid, kinakain ng ahas yan. So pag wala na makain ng ahas, ito na siya, wala nang ahas, naubos na. Kasi wala nang puno. Nasaan ang puno? Nag-migrate na. Nag-migrate na sa ibang bansa ang puno. Kaya mga magagandang puno, magagandang isda nasa ibang bansa. Okay. So yan po sa ano. Tapos ano ang isa pang gusto kong i-emphasize sa first aid? Other than burn na dapat matutunan niyo. Okay, yung mga puncture wound na pulsating bleed, laceration na pulsating bleed. Okay, pero bibigyan ko muna kayo ng demo on demo on how to lock the bleed. Yung depth. Susundin ko yung depth. Depth stands for direct pressure. Kunwari ito, meron siyang wound. Exit wound, entry wound, puncture wound. Kasi ito laceration. Kita nyo, yan ha, laceration. So ipapakita ko paano mag-address using the depth. These injuries are they exhibit they manifest pulsating bleed. So anong gagawin ko? Susundin ko yung depth.
Saan ang heart? Kunwari, dito yung banda ang heart. Ito yung distal, ito yung proximal. Hawakan mo lang maigi. Makikita mo yung pulsating bleed nawawala. Huwag natin pabayaan si pulsating bleed kasi kung arterial yan, depende anong klaseng artery, you will be in your last 1 minute and 30 seconds to the last 5 minutes of your life na lang. Wala na. Deads ka na. Tandaan niyo yan, ha? So yan ang iwasan natin, yung mga pulsating bleed. From 1.5 minutes to 5 minutes, that's your last life on earth. Halimbawa, nasugatan kang ganyan, at pulsate ka, maghintay ako ng 5 minutes hanggang mamatay ka. Bakit? Ang 5 liters mo, pag naubusan ka na ng 1 liter, hilong-hilo ka na. Pag naubusan ka na ng 1.5 sa Pilipinas, point of no return ka na. In other countries, 2 liters. Dito. So, sa depth, una, direct pressure. Sino magda-direct pressure? Ideally, kung conscious naman yung nasugatan siya. Halimbawa ako nasugatan ako. Sasabihin ng first aider, sir, hawakan mo muna maigi, hinawakan ko. Para yung first aider, tatakbo, kukuha ng first aid kit. Hindi naman naglalakad yan araw-araw. Pag naglakad yan araw-araw at araw-araw may bit-bit yan ng first aid kit sa katawan niya, nakadikit sa katawan niya yung first aid kit niya, aba, ang kailangan niya, psychiatrist, no? Sira ulo to, naghahanap to ng kaguluhan sa buhay. Parang ako, ganun, no? Araw-araw may bag ako, mayroong first aid kit doon sa loob. So, ang pahawakin mo yung mama, yung nasugatan. So, depth. Elevate. Sa bleeding po, hindi po natin sinusunod yung elevate. Kahit nagdugo ako rito, itaas ko, magdudugo pa rin yan, ha? Tandaan niyo. Okay? Dito na tayo sa P. Packing the wound. We pack. Dito ako mag-start mag-pack, ha? Tingnan nyo, warak. Sa wound packing, ladies and gentlemen, tingnan niyo muna. Sa katawan ng tao, mag-wound pack ka dito sa side. Kunwari, tinamaan, jugular, or worst case, is your carotid. Pag tinamaan carotid, huwag mong i-wound pack papunta sa air pipe. I-wound pack mo papunta doon sa cervical. Kasi pag sa windpipe, hindi makahinga yan. Patunta cervical. Tapos, wala kang choice, kundi hawakan mo lang. Yun ang wound packing na hand clamping. Ano ibig sabihin? Ito ang carotid. Okay? Ito. Wound packing. Na-wound pack ko si carotid. Hindi mo pwedeng talian ng bandage. Mamamatay ang tao. So, tingnan mo, papunta sa, hinga sir, hinga lang. Okay, good. Yeah, sige, relax. Papunta, ipitin ko. Imamigrate ko, ipapamove ko yung carotid papunta sa likod. Tulak to, yan. Nasa likod ako ng pasyente. Bakit kailangan nasa likod ako? Para makontrol ko papuntang carotid. Okay, hatak. Mangangalay ako, ito, nasa chin ng pasyente, chin ng pasyente, ang lower ko ay nasa chest. O, aliya, tingin dito. Chin and chest. Chin and chest. Para hindi ako pwedeng maggarahe dito sa leeg. Chin, hawakan ko. Nangalay na to, nangalay na. Kasi nasa 5 minutes, nasa likod ng tricycle, papuntang ospital. Idiin ko ulit. Kailangan wala akong makitang tagas. Pag binitawan ko, tumagas yan, bad. Papunta sa cervical. Tapos, hawakan ko lang, relax lang to, pero ito, nakadiin. Ngayon, nangalay na, diin. Bago mo bitawan to, nakadiin mo na to. Okay, diin. Yan. Relax. Ganon-ganinin mo. Sige, sir, okay lang? Ganon. Gumanon din si sir, no? Okay. Ganyan. Ito lang yung wound packing na hindi mo pwedeng lagyan ng bandage. Lalo pag carotid, huwag mong bitawan. Jugular, pwede ka mag-bandage. Ang bandaging nito ay X down. Okay, ganito yung X down. Kung jugular tinamaan, X down. Ganito ang X down. Lagay dyan. Okay, dito sa ilalim ng kilikili, ikot, balik ulit doon sa itaas. Yan.
Ilalim ng kilikili. Okay? Pagdating dito, minsan ini-X natin. Pagdating sa leeg X, para hindi gaano tatama. Kita ko yung leeg. Ilalim ng kilikili. So, ilalim ka. X ulit. Tapos lock. Okay. Sir, nakakahinga? Sige. Good. Pag sumayin, good. Okay, lock mo na siya dito. Yan. So, padiin. Padiin siya. Nadiinan yung jugular. Okay? Merong ibang approach na pero makomplikado na yon. Dito, nahirapan siya. Lagyan mo ng bandage. Pahatak. Ipa-bandage ko to. Nahinatak siya. Dadaan naman siya sa ilalim ng kilikili dito. Sa kabila. Sorry. Sa kabila. Para lang to add, para mabigyan ng no? So, yan. Cow-hitch ko. Cow-hitch tawag ito. Cow-hitch. And then, ilalim ng kilikili. Tapos, tali dito sa likod. Ayan. That's another approach. Pero komplikado na. Ang importante, nabibigyan ko pa ng pressure to. Kung i-ano mo niya, batakin ko yan. Bigyan ng pressure. Yan, no? So, this is tinatawag na there's a term for this. Yan yung pag naalala ko. Scan mo. Okay? So, that's it. So, wound packing with bandaging. Pinak ko sa jugular or pagkarotid. Pagkarotid, hand clamping. Ngayon, dito naman, sa limb. Paano mag-wound pack sa limb? Paano yung wound packing sa limb? So, ang wound packing, dito, next, joints, itong junction, dito, junction, ito, junction. Kasi ang wound packing, very effective siya pag may buto sa ilalim. Pag walang buto sa ilalim, wala si wound packing. Kailangan may buto sa ilalim. Kasi literally, kung ito yung artery, o nakita niyo ba? Kung ito yung artery, ito yung buto, ito si buto ko, ito si wound pack ko, diniin mo si artery para mag-lock si artery. Nagets nyo? Diniin ko against the bone. Yan yung essence ng wound packing. Hindi sinabi, no? Nung medical school, hindi ba in-emphasize? So, paano ang wound packing sa junction? Okay, papakita ko ngayon dito sa ating gamit. I-ano ko lang para ayoko maraming kalat. So, anyway, 3 o'clock. I know it's a Sunday. Hindi kayo tatagal. Natin to, mapipinish natin to. Don't worry. So, silim or junction, i-wound pack ko. Ngayon, sa wound packing, anong material meron ka? Kung wala kang sa wilderness first aid, kung wala kang materials, pwede yung damit ng pasyente, hindi damit mo. Damit ng pasyente. Saan ka kukuha? Pinakaunang tela na kukunan mo ay sleeves. Kung naka-long sleeve siya, iyan yung puputulin mo sleeves. Sleeves sa kabila. Okay. Pag short sleeve, ang puputulin mo itong buo na to, itong lower portion. Hindi naman pwedeng ang kukunin ko sa sarili ko. Tapos may sugat pa siya dito na. Pagdating sa ospital, di sexy ako, nakahangin yung damit ko, no? So hindi naman pwedeng ganon. So kailangan ang pasyente yung nakukunan. Tapos sa pantalon, lower, no? Mga parang puputulin natin tong gawin mo na lang shorts. So pwede mo siyang gawing wound pack. So ngayon, i-wound pack ko sa austere environment. Nasaan ang heart? Kunwari yung heart nandito banda. So ito yung sugat. Kunwari ito na yung tela. Pag may tela ka, ito na yung tela. Meron yata akong tela eh.
para mas makatotohanan. Triangular bandage. Doon magkikita, pwede pala ang triangular bandage. Yeah. Triangular bandage, magagamit natin sa unpack. O sige, gagamit ako triangular bandage. Kasi siya yung parang tela-tela, no? Yan, meron akong nakita. Very good. Ayan, triangular bandage. Tingnan na. Laki. Tingnan nyo ako. Dulo. Dulo. O, dulo. Suksok sa sugat, tama sa buto, papunta sa heart. Yan. So, kita mo, pulsating bleed. Suksok agad to. Malalim. Pahingayin mong malalim. Masakit talaga to. Super sakit. As in. Pwede ang pasyente mawala ng malay, pero meron siyang hinga, ayos lang. Normal sa pasyente mawala ng malay, kasi pag ang pasyente hindi nawala ng malay, nafe-feel niya yung pain, mag-arrhythmia yan because of the pain. So, tuksok, pag suksok yan, ang dugo tumatagas. Pwede mong gamitin to. Dito, medyo sa wilderness first aid, medyo hindi tayo full emphasis sa kalinisan. Nasa field na eh. Pwede kong ipahid. No? Wala na. Huwag mong tanggalin. Pag tinanggal mo yan, babalik ang pulsating bleed. So, nasa loob, ang tanggalin mo lang isang daliri. Tingnan mo isang daliri. Dalawang daliri, tinanggal ko isang daliri, naiwan yung isa. Okay? Anong gagawin nitong isang kamay ko? Siya yung mag-feed. Mag-feed. Tingnan nyo paano mag-feed. Oh. Nilagay ko sa likod ko. Mag-feed. Oh. Tingin. Oh. Tingin. Itong isa. Oh. Suksok. Oh. Suksok. 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 Ngayon, kasi malaking sugat, punta ako doon sa kabilang cavity. Pupunuin ko yung cavity na yan. Pupunuin ko yan. Pupunuin ko hanggang mag-create ako, ladies and gentlemen, ng golf ball or tennis ball. Bola. Nakabaon po yun sa ilalim mo. Tingnan nyo nakabaon. O, hindi ko mabunot. Puno yung cavity ng sugat. Puno yan. Pero merong golf ball or tennis ball. Ngayon, merong rabbit ear. Tenga ng rabbit. Ang purpose niyan is to wipe. May bleeding, wala na. Happy ka na. Kuha ka ngayon ng elastic bandage. Okay. Sa elastic bandage ay merong metal clip. Hindi natin kailangan ng metal clip sa wilderness first aid. Ang gagawin lang natin, pag nag-bandage tayo, ay rabbit ear ulit. Ito yung rabbit ear. Oh, merong extension, rabbit ear yan. Tingin ha. Patong si rabbit ear, kunwari lower limb to, patong si rabbit ear, ganun ko na lang para mapakita ko paano mag-bandage. Tapos ikot sa limb. Okay? Ikot. Diin. Diin. Oh, ito yung rabbit ear ha. Ito, nakalawit. Oh. Rabbit ear. Ha? Hindi yan isasama sa ano. Okay? Yan. Pag happy ka na, nadiin na yung nadiin na si golf ball, nadiin na si golf ball o tennis ball, ito yung pangtali mo. Yan. So, kung nakalimutan yung square knot, whatever knot, as long as natali siya. Hindi tayo gumagamit ng metal clip. Bakit? Kasi si metal clip, biglang sinakay mo sa tricycle, sumabit si metal clip, nag-release yan lahat, sayang ang inyong wound packing. So, nagtatali tayo sa bagong wilderness first aid style. Okay. So ito ay tinulungan ko isang tao. Paano kung nangyari sa sarili ko? Kung nangyari sa sarili ko, hindi ko kayang i-wound-pack ang sarili ko. Unless, binti. Pwede kong gawin sa binti because I need 2 hands. So, gawin ko pag binti. Pero kung nangyari sa isang braso ko, nag-iisa lang ako, tourniquet lang yon. Okay, tingnan natin paano gagawin. So, wound-packing, DEP, TH, P, tapos na ako sa P, wound-pack ha, using tela. Assuming itong triangle bandage ko, tela. Pero ang ideal wound packing material
na pwede mabili sa Pilipinas ay tinatawag na Kirlix. K-I-R-L-K, Kirlix. K-E-R-L-I-X. Kirlix. Kirlix bandage. Ano si Kirlix bandage? Siya po yung floppy bandage na kung saan pag binuksan mo siya, napakahaba niya. So I'll show you a Kirlix bandage. Ang tawag po sa kanya dito sa Pilipinas ay Intersorb. Intersorb. Roll, stretch, gauze. Intersorb. Yan, no? So ang laman niya ay ito. Pinagpuputol-putol ko lang. So pwede kang gumamit ng Kirlix. Okay? Same approach din. Dito ko sa maliit na sugat. Same approach din. Lagay, idiin, tatama sa buto. Exit isang daliri. Yan. Assuming naubos na, malalim talaga, laking mama, kuha ka ng another Kirlix. Idugtong mo doon. Tingnan mo, hindi ko iniwanan, dugtong ko doon. Hanggang mapuno ko yung cavity. Ang objective natin ay maka-create ako ng tennis ball or golf ball. Tapos, mamarkahan ng pentel pen, X2. Ibig sabihin, there are 2 bandages inside the cavity. Okay? So, yan. Pentel pen. Tapos, bandage. So, yan po yung wound packing using Kirlix. Wound packing using tela. Okay. No? Ang objective is to ipit the artery para mawala ang pulsating bleed. So, tapos na ako sa P. DEP. Punta na ako sa tourniquet. Sa tourniquet, meron po nabibili sa Shopee, mura. Pero pag bumili ka ng tourniquet na North American Rescue, 3,000 isa. Sa Shopee, mura lang. Pwede ka makabili ng from range 164 into a better one, like 200 plus or 300 plus against 3,000. Okay, so ngayon, saan ginagamit ang tourniquet? Kapag ang injury mo, bleeding, pulsating bleed, ay magsimula, hindi na pwede junction. Dito, wound packing, pababa. Pero pag ang bleeding mo simula dito, pababa, you can use tourniquet kasi ang tourniquet, pwede ka mag-tourniquet sa itaas. Okay? I will tourniquet myself. Sa totoong buhay po, masakit ito. So, this tourniquet is designed to be operated with one hand. Okay, tingin. Left-handed ako, na-injure ang left hand. Grabe, tagas ang bleed. Nasaksak, or na-disgrasya sakyan, may salamin, boom, or nabaril. No? Grabing bleed. Then I will be in my last 1.5 minutes up to the 5 minutes of my life. Yan na lang. Just because I have tourniquet, yan, ito, okay na. Tourniquet, kagat, and then, krok. Kailangan ito ay nasa visual mo. Yang, ano bang yang sa Tagalog? Batak. Batakin mo, kailangan nasa itaas. Ito, taas. Huwag mo munang sundin yung 2 inches, lalo na pag hindi mo alam sugat. Ganun lang. Taas mo muna. High. Commit ito high. Yan. Tapos, Velcro, the band, attaches to itself. It attaches to itself. Kita mo, narinig yung tunog, Itong band, it attaches to itself. Okay, so ipakita ko. Pangalanan ko muna siya. Okay, band or strap. The strap has Velcro, male, female. It attaches to itself. Tingin ha, it attaches to itself. Dumikit siya. Yan. This is the plastic loop, C-loop. Ito. This is the Velcro loop lock. Yan. So, binuksan ko lang. This is the rod, windlass rod, yung iniikot. Ito yung ikutin mo para humigpit. Sa ilalim niya ay stabilization plate. Ito yung buckle. Okay? So, yan ha. So, ipiprepare ko siya. Ganito. Sinusukat ko yan. Ganito po ang preparedness niyan. Yan o. So, itiklop ko lang. Tapos ito, kailangan nakalabas ang pula.
yan ang kinakabit sa bulletproof vest sa sundalo, pero sa civilian, nakalagay sa first aid kit. Ako, sa lahat ng bag ko, nasa strap lang yan. Lahat ng bags ko, mayroong tourniquet. Meron ba akong bag sa baba na sa natamad ako. Sa itaas. Pero anyway, mamaya, kung kuha ko isang bag, lahat ng bag ko may tourniquet sa labas. Yung sasakyan ko, may tourniquet po dito sa pintuan ng sasakyan ko. Nagpakabit ako ng shock shock cord. So naka-shock cord siya. Pwede kong bunutin. Doon sa pick up, nandito lang sa likod ko, makukuha. Or sa headrest pala, sa headrest. Kring! Makukuha ko na. Sa likod ng headrest, nandun ang tourniquet. Makukuha ko. For whatever happens, meron. Kasi life-saving ko. O ngayon, nadali dyan. Boom! Tumatagas dugo. So dahil wala na akong kamay, non-functional, non-operational to, gagamit ako ng yan. Sok. Kailangan pagbatak mo, itong pula, naka-point papunta sa akin, pabalik sa akin. Okay? Yan. Okay? Ito, hindi pwedeng nasa ilalim. Kailangan nandyan sa itaas. Okay? Ikot sa likod. Pag ikot sa likod, nakalock na yan. Again, onto itself. It locks onto itself. Gamitin mo na ang windlass rod. Okay? Windlass rod. Kung saan yan, ibabalik mo siya doon. Okay? Tingin ha. Kung saan siya galing, ibabalik mo. 1. Sumikip na oh. 2. Repeat na. And then, you can lock at this kasi wala na siyang pulso. Lock mo na. Pilit mo siyang malak dito. Lock na yan. So, wala na akong pulse. Okay? So, pag lock dito, ituloy mo siya. Kukunin mo yung white strap para pag ginawa mo sa ibang tao yan, itong white, diyan ka naglalagay time na tourniquet. Ano bang time niya? Kunwari, 3, kunwari, kasi military time, 15, 15. O, lagyan mo 15, 15. Alam natin na 15, 15 mo siya tinuli. So, kahit 4 hours, kaya to. Kayang i-save ang limb. Yung iba sa libro, sabi 2 hours, pero may mga iba na kahit 4 hours walang dugo, kaya pang i-save yung limb kung salvageable pa yun. So today, I will not die. Pero sabihin nyo, sir, wala naman kaming tourniquet. Despite mura, no? Mura po ito. Kasi pag yung mga made in US, mahal yun, 3,000. Yung nasa akin, mga made in US. Pero bumili ako ng mga made in China kasi nagtuturo ako sa mga military. Wala naman akong panggastos na isipin mo, ilang tourniquet ito. 50 piraso. Kaya magastos. So, siyempre, bumili ako ng China kasi para pag nagturo ako, marami akong tourniquet. Kaya nakaipon ako ng maraming tourniquet kasi ang pinagbibili ko China. Yan. Ayusin ko lang. Kaya ko ginawa sa arm kasi para makita niyo na I can manipulate with one hand. Kasi pag dito tinamaan ako, mas madali. Dalawang kamay magtrabaho. Sisiyo na sisiyo yun. So, hindi mahirap. Okay? Sir, what if walang tourniquet? Walang tourniquet. Sige. Gawin natin walang tourniquet. Pero ayusin ko muna po ha. Alam mo, sa ibang bansa, single use. Sa Pilipinas, multiple use. Pwede na ulit. Pinlansa ko lang. Pwede na. Pwede na ulit. Yun. See? Parang bago. So, paano yun? Okay, dito ulit ako. Hanap na muna ako ng ballpen. Ayun, may ballpen. Four inches lang katapat niyan. Tingin ha? Tingin. Dali ako. So, kagat.
Tali. Tali, oh. Another one. Oh. Pero hindi nag-lock ang bleed. May pulso pa rin yan. Hindi nag-lock ang bleed. Ipit. Kuha ng kahoy. Lagay ang kahoy dyan. Okay. Run ulit. Isa. Okay. Ipit na, oh. Yan. Pag ipit, pag mong bitawan to, gamitin mo to. Panghigpit. Pag mahigpit na, i-lock natin. Yan, lock na. Ah, lock na siya. Tali mo ngayon. Ah, tingnan mo, tinali ko. Anong knot? Whatever knot. Wala nang pulso yan, oh. Mahigpit na. No more. Okay? Tali na. Dalawang beses. Masakit siya, masakit. Sakit na. Ipilit ko ngayon sa katawan ko. Tali, ah. Ipilit kong ilapit sa katawan ko, ilagay ko sa gitna. Ah. Ayan na siya. Tali ko ulit. So naging sling siya. Para hindi hindi nagpependulum at ma-release to. So, secured. I will not die today. Yan ang improvised tourniquet. Kung hindi ako nagsasalita, kaya ko to gawin within a minute. Sabi, ganun kabilis. Sa pinractice ko to sa buhay ko. Yan, pwede yan. Okay? Siyempre, i-release ko kasi masakit. Ah! Woohoo! Okay. DEPT. DEPT. Direct pressure, elevation, and elevate, packing the wound, tourniquet. So, tinuruan ko na kayo ng standard tourniquet versus improvised tourniquet. Paano na ngayon kung pasyente, ano na yung H? Yung H po ay wala tayong magawa. Social po talaga yan. May kamahalan yung H. Ang tawag sa H ay hemostatic dressing. Ano po yung hemostatic dressing? Gagamit tayo ng hemostatic gauze. So, pag bumili ka po ng hemostatic gauze, ang isang pakete ay umaabot ng almost 3,000. Kasi siya ay may chemical, may halo. Ito po yung hemostatic gauze pero pang practice. Ang tawag sa kanya, combat pang civilian. Pag kulay olive drab or itim, pang military. Pag blue, pang training. So, ang laman nito ay napakahaba. Para siyang ganito. Para siyang ganito rin. Except, flat lang siya. Pero, meron siyang chemical na pag tumama sa injury, magkaklat ang blood. Kaya siya mahal. So maraming available. Merong quick clot, chitosan, meron ako chitosan. Ano pa ba yung isa? Chitosan, quick clot. Grabe, makalimutin ako. So may mga brands ngayon. Nandito na po sa Pilipinas sila. No? Pero ang pinaka medyo familiar ako, ito kasi bago pa to dumating sa Pilipinas, nung nagtrabaho ko sa abroad, gumagamit ako ng ganito. So yan po, H. Ngayon, tapos na tayo sa pulsating bleed. Doon tayo sa bleed na
walang involvement ng artery, na hindi ka mamamatay ngayon, pero dumudugo. So, anong gawin natin? Wala kang pang cover. So, ang ginagawa natin, kuha ng tela, kunwari nakakuha kong tela, sasabihin ko sa mama, doon sa, sa nasugatan, sir, hawakan niyo yung tela, hawakan ko tela. So, idiin ko lang para, kasi wala akong kasama. Okay? Para lang hindi maalis yung tela. Kunwari, hinawakan yung tela. Gagamitin ko yung duct tape. Para magsara siya, kasi gano'n ang sugat, ipitin ko ng duct tape para ang sugat ay magka. So, yung sugat na gano'n, ipitin ko ng duct tape para magsara. So, sa limba, ito upper limb sa lower limb. Ida-diagonal ko siya in relation to the guhit of the laceration. So, tingin. Diagonal to the laceration. Tingin. Pagdating dyan, tingin i-X mo siya. Pag ganun mo, sarado yung sugat. Tingnan nyo, sinarhan ko yung sugat. Boom! Sarado ang sugat. So, nalock na siya. You don't need to suture it. Yung sugat, maglalak siya. Inipit ko. Boom! Ganyan po ang sugat when you use the duct tape. Yan. So, again, nakakatuwa si duct tape. Sayang naman. Kasi, hindi lang siya. By the way, ang spelling ng duct tape ay dalawa. D-U-C-T, D-U-C-K, duct, at saka duct. Yung duct na pato, saka duct. Pareho lang po yun. Both are right. Duct tape or duct tape. Okay? So that's how you close the sugat without suturing. Yan. Now, how do we treat hypothermia? First, simple lang din. Balutin mo lahat ng pasyente, including the paa, balot yan. Ang may iwan lang, thermal, no? Or kumot. Ang may iwan lang ay mukha. So, hindi ko babalutin ang sarili ko lahat-lahat. Pero kunwari, nakabalot ito. Nakabalot ko. Pati paa, kunwari, balot yan. Ang naiwan lang mukha. Kasi, para wala akong convection, walang radiation, walang evaporation, at hindi direct ang conduction kapag metal or whatever na para kainin ang core body temperature. So, naka-close siya. Ang hot packs mo, ang hot packs ay nandito sa leeg, nandito sa kwan, wag mo sa dibdib, dito sa tiyan, dito sa dalawang kilikili, at saka mga 4 inches, 2 inches galing sa groin, 2 inches down. So, ganun ang hypothermia wrap. Don't do anything crazy, just wrap it. Ang military wrap, ito kasi galing US, pwede itong stretcher, kayang bubuhatin ng tao to. Kayang magbuhat ng tao to. Okay? Now, let's go into splint. Ang pinakauso ngayon, splint. Ito po, pag original, galing sa US, maabot to ng mga 2,000 pesos. Bilhin mo sa China, mini China, pareho lang, mga 200 pesos. So, ito ay malleable. Structural aluminum malleable. SAM, kaya tawag SAM. Structural aluminum malleable. Pwede siya gawing, dalawang ganito, pwede mong gawing rigid collar. Tingnan nyo, gagawa lang ako ng gagawa lang ako ng V. Ipitin ko to, tapos i-flare ko yan. Tingin flare, flare. Pinlare ko yung ilalim.
papunta sa itaas. Yan na, papunta. Tapos gagawa ka ng ganito para sa likod, para papunta naman sa itaas, ganun, sa likod. Yan. Hindi tatama doon sa jugular vein. Yan. Lagyan mo ng duct tape, nagsara na siya. Lagyan mo ng duct tape. Yan. So, pwede, no? Pero pag, kunwari, meron akong, kahit saan, kasi ito, ang availability, niro-roll lang ito eh. Bili ka ng marami, di marami kung dito. Halimbawa, nabali yung wrist ko, o nabali yung metacarpals ko, gawa ka lang ng, ihulma mo lang siya, gagawa ka ng ganito. Tapos, ihulma mo sa kabilang kamay ng pasyente. No? Hulma mo sa kabilang kamay. Kunwari, pag hulma sa kabilang kamay, nilagay mo na. Hulma na siya. Talingan mo na ng elastic bandage. Hindi na siya mag-move. So, nakatali elastic bandage. Hindi na siya mag-move. Okay? So, kahit saan mo siya ilagay, nakakalaro siya kasi malleable splint siya. Ito na ang ginagamit ngayon. Hindi na tayo gumagamit ng air splint kasi pag ikarga ko sa helicopter, dilipat ko, pwedeng pumutok yung air splint kasi by virtue of Boyle's law. Okay? So, ayan. Okay? So, naka-Socrates tayo, bad spot claim A, burn, abrasion, deformity, bad, S, swelling, P, puncture wound, O, open wound with bone protrusion, open wound with bone protrusion, tinutourniquet lang natin, T, tenderness, P, prices P lang, bad spot claim C, contusion, P, prices P, L, laceration, dalawa, wound packing kapag pulsating bleeding, simpleng wound closure kapag non-pulsating bleed. Laceration. A, avulsion, pag pulsating, tourniquet. Pag non-pulsating, bandage it para magsara lang yung wound. I, impaled object, stabilize it by barrel by enclosing. M, pag ito crash injury. Kunwari, naipit ang aking lower limbs sa kotse, dashboard, collapse or dashboard ng kotse, dashboard. Nabangga ang kotse ko, boom! Natulak yung engine, tinamaan yung anong tawag ng partition ng engine saka passenger side, bulkhead. Yung dashboard, yung may mga relo-relo dyan, pag naipit, warak yung aking tissue, kita yung buto. So hindi ko makamove kasi naipit siya. So yung mga rescuer po, ini-spread nila, spreading, cutting yan. So bago ma-release ako matanggal, tinutourniquet na yan. Tinutourniquet siya kasi absolutely ito crash injury. Pag hindi ko tinutourniquet yan, pag pumasok yung crash injury, mag-hyperkalemic episode intravascularly and I will have cardiac arrest. Or magkakaroon ng pulmonary embolism because there is rhabdomyolysis. Yung mga embolus magpapasukan. Kaya tinutourniquet po natin yan. Okay? So that's for multi-trauma or complicated trauma like crash. And bad spot claim A. A is amputation. Ang amputation is stamping. Kunwari ito amputation, stamping lang. Tapos bandage or duct tape. Kung hindi kaya ng stamping, tourniquet. Yan. B, burn, bite. Sa bite, nililinisan na natin bite. Ariya, merong tumatawag Ariya, paki-settle. Bite, nililinis yung bite, tapos dadalhin sa bite center. Hindi naman siya life and death eh. Dahil sa bite center. Kagat ng aso, para ma-check natin, lahat kailangan merong IG, immunoglobulin, at saka active vaccine no for grabe memory ko nagja-jump. So dalawa kasi yan eh.
You give the passive immunization sa active. No? Para mag-produce ka ng sarili mong soldier, active yun. Yung passive, mag-produce ka na ng immunoglobulin designed to combat rabies or rabies. So, yung isa naman, rabogam, yung isa for active immunization to produce your own army. And you have to give also for tetanus. So sa bites, so on and so forth. And then evisceration, balot lang din ng tela. Then pwede ka mag-duct tape sa itaas, duct tape sa ibaba para hindi umawas yung tela while the patient is en route to the hospital. So ganon ang ating approach towards dramatic injuries or dramatic wounds, as should I say. May tanong, sir, sa wilderness first aid ba, pwede ba gumamit ng malunggay sa bayabas leaves? Yes. Pero para hindi kayo mag-away ng mga doktor sa ospital, huwag niyong dikdikin. Ang gagawin natin, abrasion lang. Huwag mong isaksak huwag mong ipalaman sa laceration ang dahon. Kasi hindi maghihil yan. Foreign object yan eh. Nilalagay lang natin sa ibabaw ng mga abrasion para makatulong lang sa antimicrobial property or antimicrobial property. So paano natin ginawa? So kunwari may abrasion ako, so may mainit na tubig lang, ipahid ko lang yung young leaves ng bayabas. Tapos pull, patong, lagyan ng plastic or lagyan ng, kung long race ka, lagay ka ng honey, bayabas, tali. Kung walang plastic, tela. Kasi yung meron ka ng bayabas, okay lang yun, tela. Bago ka darating sa ospital, tanggalin mo na. Pag tanggal yan, pag hinugasan mo, wala yung honey plus yung saging at saging yung bayabas, walang lamat. Hindi, pag dinikdik mo, marami siyang debris. Mag-aaway kayo ng doktor. No? Kasi yung debris, pag kumapit sa sugat, foreign object yun, nakakabara yun sa granulation process. Malunggay, ganun din. Ipahid-pahid mo lang yung malunggay, ipatong mo, huwag mong dikdikin ang malunggay. Pero wala kang intention dalhin sa ospital, yung iba dinidikdik, huwag mo nang kontrahin, mag-aaway kayo. Hayaan mo lang. Because the body will eliminate naman the debris. Pero pinakamaganda, huwag mong dikdikin, ilagay mo lang doon, lagay mo sa araw, pagdating sa gabi, let the wound ma-expose lang siya para hindi siya mag-gather ng mga anaerobes. So ganyan po. Actually, lumang ano na yan, hindi na yan siya bago. Ginagamit na yan ng mga ninuno natin. So, I think na-cover ko na lahat. Stop the bleed kasama yan. Death. Yeah. That's it. So, maaga. 3:30. We are 1 hour ahead. Okay, so any question, guys? Tanong? Nalang tanong. Okay, thank you, Doc, for wonder. Thank you very much. No? So, unusual siya, no? Again, I tried to collate materials na very unique among doctors and nurses kasi this is not what we are used to do and this is not what we are taught. Pero ngayon kasi nag-open ang West and Eastern style, the merging of the Oriental medicine and Western medicine. Kaya magugulat kayo na maraming first aid na kakaiba. So nung nasa Nepal ako, nag-aral ako sa Himalayan Rescue Association. Ganyan ang style nila. Tapos sa India, nag-aral ako 2004 sa Western Himalayan Mountaineering School sa Himachal Pradesh. May mga Ayurvedic sila. Nothing is wrong. Kino-combine ko ang tinatawag kong double tango. Technologically, tribal skills, yet technologically driven. So mas maganda yung high-tech ka, magaling ka sa high-tech, pero sa kawalan, magaling ka rin. Kasi hindi lahat ng buhay, sabi ni Khalif, I think it's Omar,
sabi ni Omar, be used to austere life or tough life because comfort will not last forever. So bilang isang doktor, ayoko na masyado akong nakatali sa modernity. Na pag nawala na yung mga amenities of modernization, wala na rin simple pagka-doktor ko. So kailangan I should know my surrounding, anong pwede ko magamit upang sa gayon ay sa kawalan, dahil nasa gitna ako ng sakuna, nakakabuhay pa rin ako ng tao. So yun yung isang magandang element why we should advocate wilderness first aid. Although nagtuturo ako ng WFR, wilderness first responder, mas paano gumawa ng mga kawayan, naggagawing spinal motion restriction, pag kontakin niyo si Ma'am Joy dito, pag nagkaroon tayo ng basic trauma management, madadaanan lang to konti. Tapos makikita nyo simula sa high-tech na scholar hanggang how you will conduct, how you will perform it using the kawayan. Pwede yan sa basic management, basic BTM, basic trauma management. Anyway, so with that, guys, in behalf of WIPAM, thank you for advocating the program of WIPAM. No? And we want to make sure that we are teaching what is very appropriate for the recent times and some updates and upgrades. Katulad ng sumusunod sa Austin style, kahit i-research niyo. We want to be on top when it comes to field medicine. Kasi yun naman yung specialty. So, God bless you all. Remember, only 5H in your life's journey. 5H. Live a life of honor. No? It should be after your family name. Honesty. Pag walang alam, mag-aral. Be honest. Huwag magpa-genius. Hard work. Huwag katakutan ang hard work kasi the hard work, grabe yung hard work mo. Mas grabe yung success. Kung grabing kahirapan dinaanan mo, mas matindi kang tao. The greater the adversity, the greater is the man. So in entails hard work. Next is healthy lifestyle, healthy living. Laga ng sarili. Hindi dahil matalino ka, mahina ka naman pangangatawan, walang silbi yung talino mo. Maabutan ka ng tsunami. So habang matalino ka, malakas ka, mabilis ka. Yan ang yan ang sabihin natin, tamang tao. Hindi ka malakas, wala ka namang talino. Hindi may talino ka, wala kang lakas. Isama mo yung dalawa kasi yan yung taong kailangan ngayon sa bagong panahon. And the last but not least is humility. Humility is your doorstep towards kindness. Kasi ang tao nag-aaway sa buong mundo, ano ba ang tama? Dahil nalilito tayo anong tama, gawin mo na lang, humble ka. Kind ka. Pag kind ka, lahat ng gagawin mo ay tama. But you can never be kind unless you are humble. Kahit pa hindi ka top 1, pabagsak-bagsak ka dati, katulad ko. So, pag humble ka lang, malayo mararating mo sa mundo. Hindi siya mahirap kasi I'm a testimony to that. No? Yun. So, tinanggap ko, palpakan ko, no? Hindi maganda yung transcript of record ko, pabagsak-bagsak. Pero sige lang. Until I realize na I need to be very good. Kasi wala na ako magawa, doktor na ako. So, ay tinanggap ko yan, hindi ko kinakaya. So what? Wala namang mawala sa akin pag sabihin niyo, board exam ko, 76 lang or 75 or 76. Hindi ko kinakaya yun. I'm okay. I'm okay with my life now. But I go around the world and doing lecture. So, despite I have 75 and lots of pagbagsak-bagsak ko ng second year, pero marami kong nagawa. Napunta ako sa Everest. Grabe yung opportunity because I tried to be lowly. Tinanggap ko yung kawalan. Mahina ang utak ko, mag-aaral lang. So, humility. Humble ka, kahon mo na lahat. Honor, honesty, hard work, healthy living, humility. Gawin niyo lang yung 5 na yan. Believe me, you will attain things beyond your imagination. I thank God I'm the witness in front of you. Ngayong September, I'll be going somewhere outside the country.
Just earlier this year, I came outside the country, Ukraine, humingi ng tulong para magturo ako doon. Mga firefighter, binabaril ng kinakanyo ng Russia. Of all people ako. So the envoy approached me. I want you to teach the firefighters in Ukraine how to, kasi ang firefighter lang may mga bulletproof vest. Isang doktor na hindi graduate sa UPPGH, sa UST, FEU, UE. So, I don't say I'm good. I'm always a student in the University of Life. I want to always be like, sabi ni Gandhi, learn as if you will live forever. So with that, hanapin niyo lang ako sa Facebook. Ako yung nakalawit sa helicopter. Kung may katanungan kayo, kung hindi niyo matanong dito. So, salamat sa meeting you in the crossroads of life. And thank God for the opportunity to meet you here virtually. I hope in the future, siguro mag-face-to-face na para maganda yung ating code blue run. So, salamat sa Panginoon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alright. Thank you so much po, Doc Ted. Hello po, good afternoon po. For your first aid exam po, isasend ko po siya sa meeting chat. Then, you can save the link po for first aid exam. Then, you can answer it po until 6 p.m. today. Nasend ko na po sa meeting chat yung link po ng first aid exam. You can save it na po para makatake po kayo until 6 p.m. naman po. Then regarding po ulit dun sa certificates nyo po, we will send it via email po tomorrow once ready na po yung certificates. Magcha-chat na lang po kami sa inyo once na-send na po namin sa emails. Then, yung mga gusto po mag-avail ng hard copy po ng certificates po nila, 200 pesos lang po, free shipping na po siya nationwide. Sa mga gusto po mag-avail ng hard copy po, you can message your coordinators na lang po. Then sa mga gusto din po mag-upgrade to BLS, ACLS with first aid po, pwede po kayo mag-upgrade anytime po. Just message your coordinators din po. Or you can message our official Facebook page po, yung WePump Training Center po. If na-save nyo na po yung link ng exam, you can leave the meeting na po. Thank you po.